nagkaroon ng betrayal issue. Medyo matindi itong pinagdaanan nyo, mga kapiksi. And I'm sensing na this is a clear third party issue. I know I messed up everything. Or pwedeng, third party. Kasi parang feeling ko guys, merong nanabotahe sa relationship nyo na nag-cause ng betrayal, mga kapiksi, and nag-cause ng a lot of emotional pain. Ito guys, parang babaeng ahas, babaeng linta. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So, titingnan natin dito guys kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng positive, pwedeng negative. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Pwedeng magkabaliktad yung roles guys, if in case hindi kayo nakaresonate dito. Try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay, ng inyong mga partner or specific person. You don't know how hard it was to let you go. I feel you leaving me behind. I know I messed up everything. So, obviously, mga kapisi, for some of you, pwedeng hiwalay na kayo nitong person mo. Or kung hindi pa kayo hiwalay, parang meron na kayong emotional detachment. So, pwedeng hindi na kayo masyadong nag-uusap. Pwedeng na-ghosted kayo, no contact in a relationship. Pwedeng floating yung relationship nyo, no? Kumbaga parang in a relationship na parang hindi in a relationship mga kapiksi. Okay? And eto guys, so nag-mess up siya, no? Alam niya na may kasalanan siya. Malaki yung nagawa niyang atraso sa inyo. Aminado siya doon. Kahit hindi niya ito inaamin sa'yo personally, pero deep inside them, aminado siya sa mga pagkakamali niya. And parang naramdaman, eto guys, parang nag-unahan kayo. Okay? Kasi feeling ko, naramdaman na ng person mo yung panlalamig mo sa kanya, perhaps yung pagdududa. Siguro kasi nanlalamig na rin siya sa'yo or naramdaman mo na nga itong mga pagkakamali niya. Kaya parang tinabangan ka na sa kanya and parang itong person mo, parang nakatunog na rin siya. No? Nakatunog siya na ganun-ganun, ganyan-ganyan. Kaya parang etong person mo, parang feeling ko inunahan ka niya. Parang it's either inunahan ka niya or hinayaan na lang niya. Pwedeng ginosted ka niya. Parang hinayaan na lang niya na mauwi sa wala yung inyong relationship mga kapiksi. Pero mahirap yun para sa kanya. Kumbaga nagkaroon din siya ng hard time during those times na magulo yung relationship nyo ng iyong person. Sometimes kasi ang nakikita lang natin yung side natin, di ba? Kasi hindi naman natin sila nakikita na umiiyak, hindi naman natin sila nakikita na nagsusumbong sa mga kaibigan nila or nagsasabi ng mga problema sa ibang tao. Yung puro sa atin lang yung nakikita natin, no? Without realizing na even sila pwedeng pinagdadaanan din nila yung mga emotional pain na pinagdadaanan nyo. So, even if wala kayong evidences na nakikita, it doesn't mean it's not working or it's not happening, mga kapiksi. Okay? So, yeah. So, feeling ko nagkasakitan kayo, guys. Tingnan natin yung mga emosyon na nakapaloob dito sa relationship nyo. So, meron tayong irritated, no? So, annoyed, irritated, naiinis, ganyan. So, pwedeng parehas kayo. Pwedeng naiinis siya sa sarili niya, naiinis sa inyo, naiinis sa relationship. And pwedeng ganun din kayo sa kanila, guys. Baka naiinis kayo sa sitwasyon. Ito, no, lubog na lubog ito sa parang aligaga, no? Parang sobrang daming nangyayari sa inyo, sa relationship nyo. This is both, no? This is for the both of you. Ibig sabihin, parang parehas kayo. Hindi lang ito sa kanya, hindi lang ito sa inyo. Pero feeling ko parehas, no? Parehas kayong irritable, parehas kayong aligaga, parehas kayong hindi magkanda o gaga sa relationship nyo, guys.
And ito naman guys, kahit na nagkaroon kayo ng mga alitan, parang grateful pa rin kayo dun sa experience of love, of being together, mga kapiksi. So, kumbaga whatever the outcome, kahit ano pa yung naging outcome ng relationship nyo, nagpapasalamat ka pa rin na naging jowa mo siya. And likewise siya, ganun din. Okay? And yeah, so yan yung mga emotions na nakapaloob dun sa relationship. So dito tingnan natin guys yung totoong nararamdaman ng person mo. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong discount or promo for August. Magbibigyan ka ng free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal. So pampaswerte sa buhay, sa pera, at sa love life. Sobrang ganda niyan mga kapiksi, worth 1,500. Kaya mag-avail na kayo guys. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 30% discount naman yan until August 31. So i-avail nyo guys, sobrang ganda. So, Libra, guys, kayo ay represent ng Queen of Swords sa ating spread. Ito yung ating feelings energy, mga kapiksi. So, ito may pagka-negative ito, guys, no? Kasi, this is a clear third-party issue. Nagkaroon ng betrayal dito sa inyo. Meron presence dito ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaari may fire element kayo sa inyong natal chart. Or fire sign yung person mo. Or merong fire element sila. So, nagkaroon ng betrayal issue. Medyo matindi itong pinagdaanan nyo, mga kapiksi. And I'm sensing that this is a clear third-party issue. I know I messed up everything. Or pwedeng, third party. Kasi parang feeling ko, guys, merong nanabotahe sa relationship nyo na nag-cause ng betrayal, mga kapiksi, and nag-cause ng a lot of emotional pain. Ito, guys, parang merong, babaeng ahas, babaeng linta. Di ba yung linta, guys, kapag dumikit, parang ang hirap tanggalin, di ba? Ganun yung mga linta, sinisip-sip yung dugo, ganyan. So parang itong person mo, parang may ganong klase na dumikit sa kanya, na parang lintang babae or lintang lalaki, whatever, kahit anong gender. Parang nilinkis siya nitong third party person na to, and hindi siya makawala. Okay? So, yun yung naging, for some of you, hindi naman sa lahat, pero for some of you, parang ganun, na nagkaroon ng third party na hirap na naglinkis to sa person mo, hirap yung person mo na makaalis, okay? And yun yung naging cause ng betrayal, yung medyo mabigat ito. And ito, nagdadanas ng emotional pain yung iyong person. Sising-sisi siya, no? Actually, sising-sisi itong person mo sa kanyang ginawa. Kasi parang wala siyang choice. Kahit na gusto niyang umalis or kahit na gusto niyang tumakas dun sa sitwasyon na kanyang kinabibilangan right now, parang hindi niya magawa. Kaya meron tong guys, no? Irritated. Hindi lang siya annoyed sa iyo at sa relationship. Annoyed din siya sa sarili niya at saka dun sa sitwasyon niya. And lunod na lunod siya sa problema right now. Lunod na lunod siya dun sa problema, and lunod na lunod din siya sa emotional pain. In short, nagdudusa itong for the person nyo, mga kapiksi. Okay? So, kung ano man yun, sabi ko nga guys, whatever happens to them, deserve nila yun, lalo na kung gumawa sila ng hindi maganda. Okay? And the universe, law of karma always works, mga kapiksi. And binibigay talaga ng universe yung mga deserve nyo sa buhay. So, kapag gumawa kayo ng masama, automatic yan, may masamang balik, no? Kaya, itong person mo, kung ano yung na-experience niya, deserve niya yun.
binabalik lang sa kanya ni universe yung ginawa nila. Okay? Kaya maging mabuti kayo, guys. Para wag kayong balikan ng masasamang karma. Okay? Ayan, talagang linkis na linkis itong person na to. And yung person mo parang hirap na rin siya. Hindi rin siya makalayo, hindi siya makaalis. Parang hawak siya sa leeg. Parang wala siyang say, parang pwedeng napikot din, no? Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo. Pwedeng napikot din siya, or napikot, di ba? Pag napikot, parang shotgun wedding. Although, kahit na sabihin natin hindi sila kasal, pero parang napilitan na sila, mga kapiksi. And very stressed na tong person mo. Itong person mo, naghahanap na ito ng ng daan palabas, no? Pero parang na siya, parang nakakulong na, trap na, para na siyang nasa kumunoy, mga kapiksi, na unti-unti na siyang lumulubog dun sa mga kasalanan niya. Okay. Hindi na to makaahon, hirap na ito, hirap na hirap yung kanyang kalooban, stressed, very stressed, very, asa na yun, very stressed na siya, sa isip niya, sa puso niya, lahat na. Hindi na ito nakakatulog ng maayos. Kung napapansin nyo, guys, baka nangangalumata ito. Kung nakikita nyo yung mga pictures niya, check nyo rin, mga kapiksi. Kasi pag nangangalumata, yung mga malalaki yung eye bags yan, hindi na yan nakakatulog, hindi na yan nakakatulog ng maayos. And feeling ko sometimes, parang hindi na rin ito makausap ng maayos minsan, no? Parang kung ano-ano na lang yung sinasabi niya. Parang ganun, parang medyo napapraning na sa bigat ng problema na pinagdadaanan niya, mga kapiksi. Okay? So, yan yung sinasabi ko sa inyo, guys, kahit hindi kayo mag-wish na sana makarma sila kapag gumawa sila ng hindi maganda sa inyo. Kasi automatic yan, si universe yung kikilos para ibigay sa kanila yung mga deserve nila. Okay? So, ipagdasal nyo na lang na sana maging ma-okay din sila, and sana maka-move on na rin kayo, mga kapiksi, ko ano man yung ginawa nila sa inyo, kasi nagdudusa na sila, mga kapiksi. So, hayaan nyo na lang na sila yung magdusa. Huwag nyo nang parusahan nyo sa sarili nyo sa mga negative emotions, kasi hindi nyo deserve yun. Sila deserve nila yun. Okay? Pero ikaw, hindi mo deserve na paulit-ulit na masaktan dahil sa mga pangit na ginawa nila sa inyo. Alright? Okay, so comment down below, Libra, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan, yung ating mga relationship subliminals. Kung gusto nyo pakinggan para maayos yung relationship nyo, pwede. Libre lahat dito sa YouTube, guys. Pwede nyo i-combo-combo, no? And ito yung playlist, mga kapiksi. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.